Ang selos ay isang komplikadong emosyon na maaring nagmula sa pakiramdam ng pagka-insecure at takot na baka mawala ang taong minamahal. Ang matinding selos paminsan-minsan ay nahahantong sa pagnanais ng isang tao na maghiganti. Maaari din itong humantong sa nakakapinsala at mapanirang kahihinatnan sa parehong tao na nakaranas ng selos at target ng kanyang paghihiganti. Ang kwento natin ngayong araw ay isang halimbawa ng mga bagay na maaring gawin ng isang taong nakakaramdam ng selos. Si Mark van Dongen ay pinanganak sa Holland. Nag-aral siya ng kanyang university sa Netherlands bago lumipat sa England noong 2011 para mag-aral sa University of Bristol, kung saan siya ay graduate at nagtrabaho bilang engineer. Sa kasamaang palad, bago dumating sa England, si Mark ay nagkasakit ng HIV mula sa mga panandaliang aliw. At dahil sa isang responsableng tao si Mark, naghanap lamang siya ng mga prospective na partner sa pamamagitan ng mga dating site kung saan maaring makipagkita ang mga taong may HIV. Si Berlina Wallace ay isang fashion designer mula sa South Africa at ipinanganak noong 1969. At sa isang punto ay nagkaroon din siya ng HIV. Sinabi niya na nakuha niya ang sakit mula sa gang sexual violence noong kabataan niya. Taong 1994, lumipat si Berlina sa England kasama ang kanyang partner noong mga panahong yon na nagngangalang Ray, na isang UK citizen na nakatira sa Randburg. Ngunit nagkahiwalay din sila matapos ng 10 taon. Di nagtagal ay nakilala ni Berlina si Mark na noong mga panahong yon ay nasa England din para mag-aral. Naging magkarelasyon silang dalawa sa kabila ng halos 20 years na mas matanda sa Berlina kay Mark. Nagkakilala sila mula sa isa sa mga HIV-positive dating sites. Noong nakilala ni Berlina ang ama ni Mark na nakatira sa Belgium ay hindi na siya nagustuhan nito. Pakiramdam ng ama ni Mark na ginagamit lang ni Berlina si Mark at nakikita niyang sobrang in love si Mark kay Berlina. Ngunit sa kabila noon ay maayos pa rin pakikitungo niya kay Berlina at trinato niya itong parang sariling anak. Ngunit ang hindi alam ng ama ni Mark na sa una pa lang ay hindi na maayos ang relasyon ng dalawa. Nagsimula ito sa regular na verbal abuse at hindi nagtagal ay nauwi sa pisikal. Nagumpisa sa sampal hanggang sa may isang pagkakataon na binuhusan niya si Mark ng kumukulong tubig. At dahil sa ayaw niyang mapahamak sa Berlina, nung ginamot ito ay sinabi niya na lang sa nurse na aksidente niyang natapon ang mainit na tubig sa kanyang katawan. Sa kabila ng mga nangyayari sa kanilang relasyon ay nagdesisyon pa rin sila na magsama sa isang bahay. Si Berlina ay walang trabaho at nasa bahay lamang ito. Si Mark naman ay isang civil engineer at kumikita ng malaki. Ang sahod ni Mark ay ginagamit ni Berlina para sa kanyang mga luho at para magpadala ng pera sa kanyang pamilya. Hindi lang niya pisikal na minamaltrato si Mark at sinasayang lahat ng pera nito. Nagsimula na rin siyang gumawa ng mga paraan para pigilan si Mark sa pag-alis o iwanan siya. Minanipula niya ang emosyon ni Mark para hindi siya iwanan. Madalas ay sinasabi niya na kapag iniwanan siya ni Mark ay sasaktan niya ang kanyang sarili. O di kaya sasabihin niya sa mga pulis na sinasaktan siya ni Mark kahit na wala naman siya may pakitang ebidensya. Dagdag pa doon ay itinago niya ang passport ni Mark para hindi ito makaalis ng bansa. Lagi niya ring sinasabi na siya ay buntis at nagkukunwaring nakunan bago pa man siya mabuking dahil sa wala namang mga sintomas na siya ay totoong buntis. At nangyari yon ng paulit-ulit. Makailang beses na ginawa yun ni Berlina dahil sa desperado na ito. Tiniis lahat yun ni Mark sa loob ng 5 taon. Hindi lamang ang sariling buhay niya ang tatapusin niya, kundi pinagbabantaan niya rin si Mark na papatayin niya ito pag siya iniwan. Madalas na nakikita ng mga kaibigan at katrabaho ni Mark ang kanyang mga sugat at kagagawan yon ni Berlina. Naging miserable ang buhay ni Mark sa piling ni Berlina. Dumating na din sa puntong na-realize ni Mark na kahit anong gawin niya ay hindi na niya mababago pa ang sitwasyon at pag-uugali ni Berlina. Kaya kinakailangan niya na kumalas na sa kanilang toxic na relasyon. Naghiwalay sina Mark at Berlina. Kasunod noon ay nagdesisyon ulit si Mark na maghanap ng bagong makikilala sa dating site noong taong 2015 kung saan ay nakilala niya ang isang babaeng nagngangalang Violet. Nagkita ang dalawa at nag-date at naging maayos naman kaya napagpasyahan nilang magkita muli. At doon nakita ni Mark ang pinagkaiba ng pag-uugali ni Berlina kay Violet.
Naramdaman din ni Mark ang saya ng pagkakaroon ng relasyon sa taong totoo ang pinapakitang pagmamahal. Noong nalaman ni Berlina na nakamove on na si Mark at may bago na itong karelasyon ay hindi niya ito matanggap. Lumipas lamang 1 buwan ay nag-report sa mga pulis si Mark dahil sa panghaharas ni Berlina sa kanya at sa bago nitong girlfriend. Hindi lang panghaharas kundi pang blackmail din kay Mark. Tinawagan si Berlina ng mga pulis at binigyan ng warning, ngunit hindi nagpatinag si Berlina. Tuloy pa rin siya sa pagtawag kay Violet at sinasabi magpapakamatay siya para lamang kay Mark. Sa UK ay napapadalas ang acid attacks kaya naging isa yon sa nagbigay ng interest kay Berlina. Nag-umpisa siya mag-research online tungkol sa acid attacks. Nagbasa siya ng napakaraming articles tungkol doon at inalam ang lahat. Nag-order din siya sa Amazon ng 1 litro ng acid. Nung dumating na ang acid ay ganyang tinanggalan ng label at itinago. Dahil sa mga nangyayari ay sinabi na ni Mark sa kanyang ama ang ginagawa ni Berlina at sinabing natatakot siya sa maaaring gawin ito. Buwan ng September ay mas lalong pinagdiinan ng pansin ni Berlina ang pag-research tungkol sa acid attack. Nag-research din siya kung paano mapapabalik ang ex-boyfriend, ano ang sasabihin sa kanila at paano pakikitunguhan ang dating kasintahan. Naisip ni Berlina na kung hindi niya makukuha pabalik sa kanya si Mark ay gagawin niya ang lahat ng masamang plano. Katunayan ay pinag-isipan na niyang maigi ang mga isasagot niya sa mga pulis para madepensa niya ang kanyang sarili kung sakali. Talagang pinag-isipan at nilano ng mabuti ni Berlina ang mga gagawin. Isang gabi tinawagan niya si Mark at sinabing suko na siya at lilipat na lang siya pabalik sa South Africa dahil sa wala na ring natitira sa kanya. At sinabing baka doon niya na rin tatapusin ang kanyang buhay. At dahil sa pakiramdam ni Mark na siya ay responsable sa maaring gawin ni Berlina ay kinausap niya ito. Pinuntahan din niya si Berlina sa bahay nito sa Westbury Park area ng Bristol. At dahil sa ayaw ni Mark na may masamang gawin si Berlina sa kanyang sarili, ay maingat na ipinaliwanag niya kay Berlina na tapos na ang kanilang relasyon at dapat natanggapin ito ni Berlina ng maluwag sa loob. At sinabi din ni Mark kay Berlina na nakapag-move on na siya kasamang bagong girlfriend. At dahil sa may mabuting kalooban si Mark at siguro nakaramdam na rin siya ng kaunting guilt dahil sa epekto ng pag-iwan niya kay Berlina ay nag-offer ito na siya na muna ang magbabayad ng renta nito sa bahay. Dagdag pa doon, bibigyan pa niya ito ng £750 kada buwan para may panggastos ito. Ngunit hindi pa rin yon sapat kay Berlina. Nagdesisyon si Mark na doon magpalipas ng gabi sa bahay ni Berlina para masiguradong walang gagawing masama si Berlina sa kanyang sarili. Noong patulog na si Mark, ay lumabas ng kwarto si Berlina para tawagan ng ex-boyfriend sa hindi malamang kadahilanan. Kasunod noon ay pumunta ito sa kusina at kinuhang bote ng acid na itinago. Sinabuyan niya ng acid si Mark. Tumatawa pa si Berlina habang ginagawa niya yon kay Mark. Tila nasisiyan pa siya habang nakikitang nasusunog ng halos buong katawan ni Mark dahil sa acid. Sinubukan pa ni Mark na tumakbo palabas ng bahay habang sumisigaw. Narinig yon ng mga kapitbahay. Nakita nila ang buong katawan ni Mark na parang nababalutan ng putik. Ang hindi nila alam, nabalat na yun ni Mark na nasusunog dahil sa acid. Agad na tumawag ng pulis ang isang kapitbahay nila Berlina. Ang unang paramedic na dumating ay nakitang nasunog ng acid ang buong mukha ni Mark, dibdib at tiyan at mga kamay. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala siyang nakikita at tinanong pa ang paramedics kung nandyan pa ang kanyang eyelids. May lumalabas din sa kanyang bibig na parang gray na pintura. Ang mga pulis na dumating ay nakita din ang mga mata ni Mark na nagiging kulay gray na at natunaw na ng acid ang kanyang iris. Noong dinala na siya sa ambulance para mabigyan ng oxygen, ay pasigaw niyang sinabi sa mga paramedics na Berlina Wallace. She needs to go to prison for this. Agad din niyang sinabi sa mga pulis na puntahan ang bahay ni Violet dahil nasisigurado niyang pupunta si Berlina doon. Ngunit hindi yon ginawa ni Berlina. Umupo lamang ito sa kanyang sofa at saka tinawagan niya ulit ang kanyang ex-boyfriend. Noong tinanong siya ng mga pulis kung anong itinapon niya kay Mark, ay pasimple lamang itong itinuro ang wala ng lamang bote ng acid na nasa sahig. Agad na inaresto si Berlina. Noong ininterrogate siya ng mga pulis, ay nagsinungaling pa si Berlina. Sinabi niya sa mga pulis na si Mark ang unang naging bayolente. Sinabihan umano siya ni Mark na tapusin na niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng acid. Itinapon umano niya pabalik ang acid kay Mark sa pag-aakalang tubig lang ito. Ayon sa kanya, natutulungan sana niya ito makapasok sa bathroom para lang basain ang kanyang katawan,
Ngunit mas pinili ni Mark na tumakbo palabas ng bahay. Kinasuhan si Berlina sa pagtapon ng corrosive substance with intent to cause grievous bodily harm at ikinulong. Dinala si Mark sa decontamination room sa South Med Hospital sa Bristol. Nung nakita niya ang kanyang sarili sa salamin ay agad itong umiyak at sinabing, "Kill me now if my face is going to be left looking like this. I don't want to live." Wala nang maibigay na impormasyon pa si Mark sa mga pulis dahil sa kanyang sitwasyon. Umabot din sa 10 araw bago nila nalaman kung saan sa Belgium nakatira ang pamilya ni Mark. Nung nakontak na ang pamilya ni Mark, ang unang tao na pumunta para makita siya ay ang kanyang kapatid na lalaki. Halos hindi na niya makilala pa si Mark. Tumagal ng 2 buwan sa ICU si Mark bago ito inilipat sa burn unit. Sa mga oras na yon ay nagdusa si Mark sa matinding sakit, septic infection, hindi makatulog sa gabi at pagkakaroon din ng PTSD o post-traumatic stress disorder. Ayon sa kanyang kapatid ay hindi makatulog si Mark dahil sa matinding sakit at kate na kanyang nararamdaman. Ang laman ng kanyang braso ay wala na rin at ang kanyang mga buto ay punti-unti na rin tinutunaw ng acid. Hindi nang tagal ay nakoma si Mark. Dumating din ang ama ni Mark para makita ang anak. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, ni hindi na niya nakilala pa ang anak. Halos 1/4 ng katawan ni Mark ang nasunog at inoperahan ito para kunin ang mga nasunog na balat at laman. Ang kanyang kaliwang mata ay tuluyan ng nabulag, samantalang ang kanang mata naman ay wala na rin halos makita. 1 buwan na nakomatose si Mark at ang kanyang pagkain ay pinapadaan lamang sa tube at humihinga lamang siya sa pamamagitan ng ventilator. Kalaunan ang kanyang lower leg ay pinutol na rin. 10 buwan matapos ang nangyari ay nagising si Mark at nakapagbigay ng kaunting detalye sa mga pulis kung ano ang nangyari. Naging mabagal ang proseso dahil sa halos hindi na makapagsalita si Mark. Nakakuha lamang sila ng impormasyon sa tulong ng kanyang ama. Paralyzed na din mula sa kanyang leeg bababa. Di nang tagal ay nagkaroon na rin ng depression si Mark at wala na itong gana pang sumagot sa mga tanong sa kanya ng mga pulis. Mabilis na rin siyang magalit at irritable na sa mga staff ng hospital. Kailangan na ni Mark ng habang buhay na pag-aalaga. Kaya inilabas na ito ng kanyang pamilya sa hospital. Nagdesisyon ng ama ni Mark na dalhin na lang pabalik sa Belgium ang anak. Hindi na rin sila nagpaalam sa mga pulis sa kanilang plano. Pagkarating nila sa Belgium ay nakaranas ulit si Mark ng panibagong chest infection at kinakailangan na lagyan ng tubo ang kanyang lalamunan para maalis ang tubig. Ibig sabihin nun ay maaring mawala ang kanyang boses at hindi na muling makapagsalita ulit. Dahil sa mga nangyayari sa kanya ay napagdesisyonan na ni Mark na mag-apply para sa euthanasia. Ang euthanasia ay ang pagsasanay na sadyang wakasan ang buhay ng isang tao upang maalis na ang kanyang sakit at pagdurusa. At iba't ibang bansa ay may iba't ibang batas sa euthanasia. Matapos ang 1 buwan, ang doktor na nag-review ng kaso ni Mark ay nakita na hindi na kinakaya ni Mark ang sakit at psychological na paghihirap. Kaya naabot niya ang criteria ng Belgian law pagdating sa euthanasia. Kahit ang ama ni Mark ay hindi na rin umaalis sa kanyang tabi at nakikita niya ang lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Kahit si Mark, gusto na nasa tabi niya lagi ang kanyang ama hanggang sa kanyang huling paglalakbay. Isinagawa ang euthanasia noong January 2, 2017 matapos ang 15 months na walang katapusang paghihirap at sa mga oras na yon ay 29 years old pa lamang si Mark. Magpahanggang ngayon ay sinasabi pa rin ni Berlina na si Mark ay napaka-controlling at violente. Hindi inamin ni Berlina ang ginawa kay Mark kahit na pisikal na ang nakikitang ebidensya. Umiyak lamang ito nung nakaramdam na siya na wala na siyang kawala. Ayon sa kanya, nag-away sila ni Mark dahil sa pinagyayabang sa kanya ni Mark na natulog ito kasamang ibang babae. Sinabi daw niya kay Mark na bakit hindi mo na lang ako patayin. Pumunta daw si Mark sa kusina at saka kinuha ang acid at hinimok siyang inumin ito. Ngunit agad niyang binagong statement niya. Sinabi niya na kumuha ng tubig si Mark sa kusina para sana sa kanya. Ngunit nag-away sila at itinapon niya ang inaakalang tubig kay Mark. Nagalit daw si Mark dahil sa sinabi niya na ibubunyag niya ang madilim na nakaraan ni Mark na may girlfriend itong prostitute dati sa Netherlands nung binata pa ito at doon niya nakuha ang kanyang sakit na HIV. Ngunit alinman doon sa kanyang sinasabi ay walang katotohanan. Nung tinanong siya tungkol naman doon sa mga pag-research niya tungkol sa acid attacks, pinaliwanag niya na may plano siyang wakasan ang kanyang buhay at gusto niyang malaman
kung anong mangyayari sa kanya kung ininom niya ang acid. Ayon sa prosecutors ay binasa ni Berlina ang napakaraming article patungkol sa acid attacks ilang araw bagong nangyari. At para makakuha ng simpatya sa korte ay sinabi ni Berlina na napakabaylente at racist ni Mark sa loob ng 5 taon nilang relasyon. Ayon sa kanya, na nung tumawag sa mga pulis si Mark tungkol sa kanyang panghaharas ay hindi yung totoo at gawa-gawa lamang ni Mark. Sinabi din niya na minsan pa ay pinwelsa siya ni Mark na lumabas ng nakahubad habang nasa biyahe at sinuntok siya sa ulo. Hindi nanalo si Berlina sa kanyang kaso sa korte. Pagkatapos lamang ng 1 buwan na paglilitis ay nasentensyahan si Berlina na ng 12 years to life imprisonment. Siya ay napatunay nagkasala, ngunit siya ay napawalang sala sa kasong murder. Ito ay dahil sa hindi namatay si Mark bilang direktang resulta ng kanyang pag-atake, ngunit nang dahil sa euthanasia pagkalipas ng 15 months. Ayon sa judge, kaya ginawa yun ni Berlina dahil intensyon niya na sunugin ang mukha ni Mark para wala nang magkagusto na ibang babae sa kanya. Hindi naging masaya ang ama ni Mark sa naging sentensya kay Berlina dahil ayon sa kanya ay napakagaan ang sentensya. Ayon sa kanya, ang 12 years na pagkakakulong ay hindi sapat sa ginawa niya kay Mark at sa kanilang pamilya. Dahil sila ay habang buhay na dadalhin ang sakit ng pagkawala ni Mark. Si Berlina ay maaring mabigyan ng parole pagkatapos ng 12 years kung makikita ng korte na hindi na siya maging banta sa kahit kanino. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!